Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan kung paano po proprotektahan ng Senado itong si Bato, kasi meron pong nababalitaan na siya po ay meron warrant of arrest na ilalabas daw po ng ICC. I think kinonfirm naman po yan ni Ombudsman Boying Rimulya at sinabi rin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na wala pa namang red notice sa Interpol si Senator Bato, authentic puncher de la Rosa, no? At ganun din po, ito na naman po ang inyong Congressman Meow Meow, nagpapapansin talagang pinipilit niya yung naratiba na ang Pangulong Bongbong Marcos ay napakasamang tao. Sinausawan na naman ni Meow Meow yung issue ng pagpapalabas di umano ng warrant of arrest ng ICC kay Senator puncher idiot na si De La Rosa. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito nga pong napakainit na balita na mukhang nabulaga si Senator De La Rosa na may lumabas na di umanong warrant of arrest ng ICC para sa kanya. No, tulad ng nasabi natin kanina, yan po ay kinumpirma di umano ni Ombudsman Boying Rimulya. No, ang tanong dito mukhang sinasabi rin ni Attorney Cristina Conti, yung assistant to the legal counsel of the victims, mukhang wala pa naman yatang nilalabas ang ICC. Mukhang fake news ba ito? O baka na fake news din si Rimulya. Bakit hindi mo na kinonfirm ni Rimulya sa ICC? Pero sabi ni Attorney Conti, mukhang wala pa rin silang nababalitaan, no? Pero anyway, kung sakasakali pong meron yan, mukhang ma-stress si Bato. Paano na po yung mga alaga niyang mga agrawood ba yun dun sa lugar niya? Sabi niya hindi naman daw siya sangkot dyan sa flood control scam. Baka maging bilyonaryo rin siya pag napalago niya na yung kanyang business na agrawood o agarawood, no? Kung ano man ang tawag nila doon. Baka yumaman siya doon, baka i-export niya yun. Mahal din yun mga kababayan, no? So kung totoo man yan, no, kung ma-verify man yan na true, mukhang si Bato mai-stress ito. Baka magkatotoo yung sinasabi niya na yung panaginip niya na magkasama sila ni Rody Duterte, pero yung panaginip niya na house arrest daw si Digong at sinabi sa kanya na Digong is okay, mukhang mabaliktad. Baka hindi ma-house arrest kundi sasamahan mo siya sa ICC. Sabi ni Trillanes, meron naman daw common area sa ICC na kung saan pwede po silang mag-usap ni Digong, mag-barbecue, mag-parte. Kung may common area, may conjugal room din pala mga kababayan, ha? So ngayon ang problema dito mga kababayan, nagsalita po si Tito Soto tungkol po dyan sa nabalitang warrant of arrest ni Bato galing ICC. Sabi ni Soto, to protect the integrity of the Senate, we will not allow a sitting senator to be arrested in the premises of the Senate Hall or building. Para daw po protektahan, hindi yung senador, hindi po protektahan si Bato, kundi protektahan ang integridad ng Senado. Respetuhin ang Senado. Ang tanong, may integridad ba kayo? Diba? Sabi nga nung isang op-ed sa Daily Tribune tungkol kay Chis Escudero, brilliance without integrity, that is not leadership at all. No leadership. Brilliance without ethics, bankrupt. Diba? Brilliance without moral values, walang conscience. So ang sinasabi ni Tito Soto,
pwede lang hindi maaresto si si Bato, hindi pwedeng pusasan, hindi pwedeng pasukin ng authority, sino man yan, local or Interpol, si Bato sa loob ng Senado. Kumbaga, proprotektahan ng Senado si Bato kasi the Senate is protecting the integrity of the Senate. Hindi po pinoprotektahan si Bato, kundi ang gusto nilang protektahan ay yung integridad. Mas maganda, maibabalik ang respeto at integridad ng Senado mula sa taong bayan kung hiahan over ninyo si Bato. Kumbaga pinoprotektahan nyo hindi ang Senado kundi ang pinoprotektahan ninyo ang senador na naa-accuse sa isang krimen sa International Court. Yan po yan mga kababayan. At eto na naman, meron na namang nagsasabi dyan na mga kaalyado ni Bato na mahihirapan kayong hian over si Bato sa ICC o sa Interpol papuntang ICC kasi meron na pong nilabas na desisyon ang Supreme Court about extradition. Nilinaw na po yan ni Attorney Conti kung sakasakali ang pamahalaan po ay hindi mag-extradite kasi hindi naman po isang estado ang ICC. Ito po ay isang korte na ginawa sa pamamagitan ng Rome Statute. Ang extradition is country to country. Kaya ang mangyayari dyan is to surrender. Ang problema lang kung isusurrender ng Pilipinas, susunod ito, tatalima ito sa kasunduan o treaty. Kaya Tito Sotto, anong integrity ang pinangangalagaan nyo? Anong respeto ang hinahawakan ninyo? Hindi na nga po kayo kagalang-galang yung estado ng Senado na yan Wala na kayong integridad. Kaya kung maaari, baka maibalik pa ang respeto at integridad ninyo kung isusurrender nyo na lang si Bato. Huwag nyo siyang patirahin dyan sa Senado. Kasi ang sabi pa ni Sotto, sa Senado hindi siya pwedeng arestuhin. Sa labas ng Senado ninyo siya arestuhin. Dahil wala na kaming jurisdiction dyan. Hindi na yan Senate building. So ang pinoprotektahan nyo palang integrity ay yung Senate building. Di ba mga kababayan? Biruin mo, poprotektahan mo Senate building. Yung lugar lang. Sa totoo lang, wala naman na kayong integrity. You doesn't deserve a respect kasi yung pinaggagawa ninyo. Lalong-lalo nung time ni Escudero. Para maibalik nyo ang integridad, tiwala at respeto ng mga tao sa inyo, hand him over. Just in case totoo po yung sinasabing warrant of arrest, hand him over. Bibilib kami sa inyo. Oo. Kaso mahihirapan dyan si Sotto kasi marami dyan mga kaalyado ni Bato na mga Duterte senator. Tandaan ninyo, sabi lang ni Sotto, hindi siya pwedeng arestuhin si Bato sa loob ng Senado because we are protecting the integrity of the Senate. At malamang pinoprotektahan din nila si Bato. Ang problema dito, baka dyan na lang po titira si Bato sa Senado hanggang matapos ang termino niya hanggang 2031. Putik na yan. Dyan na lang siya magtatago mga kababayan kasi paglabas niya ng Senado, wala na siyang protection kung sakali mang totoo yung warrant of arrest na yan. Okay, so yan hindi pwede sa loob, pero sa labas, pwedeng pusasan ni Trillanes si Bato. Kung ako kay Trillanes, mag-camp out ka, mag-tailgate ka sa labas ng Senado. Di ba? Ang problema, hindi lalabas ng Senado yan mga kababayan. Si Bato, hindi lalabas yan. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa isang congressman na hayop. Itong congressman na ito, hindi natin alam bakit hindi pa ito i-expel ng House of Representatives. Ang dami na pong ginagawang fake news nito. Ang daming ginagawang pambabalahuran nito, pangbababoy sa mga kapwa senador at sa ibang tao, lalong-lalo na sa Pangulong Marcos. Sinausawan po ng Congress Mau Meow Meow na yan na nakakapunyeta, pati ang kanyang distrito nakakapunyeta, ang kanyang magulang nakakapunyeta dahil hinahayaan siyang magngangaw-ngaw. Biruin mo, nagtalumpati pa siya doon pa sa
pulpito na nakalagay ang selyo ng Dasmariñas Cavite. Inalaw nyo yan na magpakalat ng fake news gamit ang inyong seal, City of Dasmariñas. So ano kayo? Di fake news propagator din kayo. Biro nyo, sinasabi niya na sa pamumuno daw, si Pangulong Marcos daw po ang may kagagawan ng warrant of arrest ni Bato. Kung sakasakali man. Ibig sabihin, si Pangulong Marcos may impluwensya sa ICC. Patunayan mo. Patunayan mo. Congressman Meow Meow, ikaw Kiko Barsaga. Hindi na natin gagalangin yan. Wala kang pruweba, kundi ang gusto mo lang, dikdikin ng dikdikin ang Pangulong Marcos at sabihin mo na patalsikin siya. Paano mo ba papatalsik ang Pangulong Marcos kung wala ka namang ebidensya ng katiwalian, kung wala kang ebidensya ng pangungurakot, kung wala kang ebidensya ng pagpatay ng Pangulo? Baka naman hindi na naman nakainom ng kanyang vitamin sa utak. Pinagbibintangan niya ang Pangulo na ang naggawa daw ng warrant of arrest kay Bato ay si Pangulong Marcos. Tapos aarestuhin daw siya. Aarestuhin daw si Bongo at yung mga kumakalaban sa administrasyong ito. Patunayan mo. Patunayan mo. Hindi nyo nga mapatunayan na si Pangulong Marcos ang nag-utos ng warrant kay Digong eh. Diba? Yung mga kampon nga ng Duterte hindi nilang mapatunayan na galing kay Pangulong Marcos yung utos sa ICC na bigyan ng warrant o labasan ng warrant si Digong. Tapos ikaw, lumang naratiba na yan, gonggong. Diba? Nakakahiya ka po, pati yung bayan mong Dasmariñas Cavite, ginagamit mo. Dapat talaga, Speaker Faustino D, Ethics Committee ni Abalos, ano ginagawa ninyo? Nakakahiya na po ang institusyon ninyo. Ang institusyon ninyo ay isang malaking kahihiyan dahil meron kayong mga baliw na mga Gen Z na nagpapasikat. Nag-aakusa ng walang ebidensya. Akala ko ba anti-corrupt ka? Bakit ayaw mong pahuli yang si Bongo? Ayaw mo pahuli si Bato? Ayaw mong pahuli yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan tulad ng mga ibang senador dyan at congressman? Tapos ikaw magsasalita ka na si Pangulong Marcos ang may kagagawa ng warrant ni Bato sa ICC? Wala kang ebidensya Sumasawsaw ka lang Kasi wala kang alam talaga, bobo, tanga. Oo, may saltik pa. O kayo namang anong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.